Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 271. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Andrew Cheng. Ito ang numero ng telepono ni Mr. Arnel Can. Agad niyang ibinaba ang baso ng tubig, tumalikod at lumabas ng bulwagan, "Old Can, lahat ay magagawa." Napawi ang boses. Si Marte Pini na hindi mapakali dito ay pinanood si Andrew Cheng na inilapag ang baso ng tubig, at siya ay lubos na gumaan. Buti na lang at hindi nakainom ang lalaki. Gayunpaman, si Aling Marte ay muling kinabahan at nakatapos na ng isang pakete, na nangangahulugang mayroon siyang 2 pagkakataon na natitira. Dapat bang inumin ni Andrew Cheng ang basong tubig na ito? Si Aling Marte ay lubhang nababalisa, hindi ito lason, kaya hindi ito dapat pumatay ng sinuman. Dito lumabas si Andrew Cheng sa bulwagan at pumunta sa isang sulok. Ang magalang na boses ni Arnel Can ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono, na nagsasabing, "Sir, si Mr. Arthur Ling ay hindi natagpuan sa Chinatown. Pumunta ako sa kanyang tirahan at wala siya doon." "Hindi na." Sumimangot si Andrew Cheng, natahimik sandali, at sinabing, "Okay, I see, diyan ka na muna tumira at makipag-ugnayan sa kanya anumang oras." Pagkababa ng telepono ay medyo nanlamig ang mga mata ni Andrew Cheng, anong ginagawa ng lalaking ito, nasa misyon na naman siya. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit, hindi ito ang oras upang lumikha si Andrew ng sariling layout. Kung talagang naiinip si Helen Jing, huwag sisihin ang sarili sa pagiging malupit. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumalikod si Andrew Cheng at bumalik sa bulwagan. Wala na roon si Aling Marta, at isang basong tubig ang nasa mesa. Napatingin si Andrew Cheng sa tasa ng tubig at dumiretso sa itaas. Nagtago si Aling Marte sa kwarto, may hawak na isang basong tubig sa kanyang kamay, at nakatingin sa labas sa siwang ng pinto, nang makita niya si Andrew Cheng na umakyat, gumaan ang pakiramdam niya. Maghintay para sa susunod na pagkakataon. Sa hapon, dahil nangako si Andrew Cheng kay Miss Mina na tutulungan siyang lutisin ang problema ni Harold Yin, umalis siya sa Longcheng Courtyard. Habang nasa daan, nakatanggap si Andrew Cheng ng tawag mula kay Arlen Pei, siya ang secret informer ni Andrew Cheng, inaatasan siya sa mga mapanganib at special mission. "Guro, ang Mina Yang na hiniling mo sa akin na suriin, sinuri ko, at ang kanyang background ay napakalinis." Si Arlen Pei ay nagsasalita sa tamad na tono. "Continue to check, walang malinis na tao sa mundong ito. Mas malinis sila, mas may tinatago sila." Napatingin si Andrew Cheng kay Miss Mina na naghihintay sa kabilang side. "Inaamin ko sa sarili ko na si Miss Mina ay may mahusay at sexy na figure. Kung may lalaking umaaligid sa kanya, ang daming mukha. Bakit ka tumatawa?" Naaliw si Miss Mina nang makita ang mayabang na tingin ni Andrew Cheng, hindi talaga kayang tretuhin ng simple ang lalaking ito. "Ah, okay lang." Nakangiting ipinikit ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata, pagkatapos ay nagtanong, "By the way, saan ka hiniling ni Harold Yin na makipagkita?" "Magkikita daw came sa Dexiang Club, ano, may problema ba?" Wala ring naintindihan si Miss Mina. Dahil iminungkahi lang ng kabilang partido ang lokasyon, at kailangang maghandang mabuti ang kabilang partido. Nag-aalala rin siya na makokontrol siya ng kabilang partido. Kinurot ni Andrew Cheng ang kanyang baba, nag-isip sandali, at ngumisi, wala lang. Hindi man lang siya nag-alala, kung talagang nagkamali ang kabilang partido, hindi na niya guguluhin muli ang braso ng lalaking may tato. Pagdating sa Dexiang Club, umakyat sila, pumasok sa box, at nalaman nilang kanina pa naghihintay dito ang tato na lalaki, at ang damit niya ang naging dahilan ng katawa-tawa reaksyon ni Andrew Cheng. Nakaupo sa isang wheelchair na nakakast ang kanyang binti, nakapulupot din ang kanyang mukha, na nagpapakita ng 2 itim na tatsulok na mata na may mga patak na nakasabit sa kanila. Sa sandaling makita ng may tato na lalaki si Miss Mina na pumasok sa pinto, nakahinga siya ng maluwag, narito pa rin ang asong ito, at tuturuan niya siya ng magandang leksyon mamaya. Ngunit nang makita niya si Andrew Cheng na sumusunod sa likod ni Miss Mina, duwag siya, bakit nandito ang baliw na lalaking ito? May bakas ng kalupitan sa mga mata ni Harold Yin, at sa parehong oras ay labis siyang natatakot sa kabilang partido, na tila napakasalungat. Siya ay binugbog, ngunit ang kasamaan sa kanyang tiyan ay hindi niya magawang ibaba ang kanyang ulo. Ang lalaking ito ay tunay na mabisyo nang simulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay. Kung igalaw niya ulit ang mga kamay niya mamaya, hindi ba siya nakabitin dito?
Sa pag-iisip nito, ang puso ni Harold Dean ay puno ng ups and downs, malamang na maaalala niya ang mga alaala noong gabi sa buong buhay niya, at maaalala rin niya ang lalaking ito habang buhay. Nang makita ni Harold ang hindi nakakapinsalang si Andrew Cheng na naglalakad na may mapaglarong ngiti, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang mga baga, at ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nanginag. Naku, hindi ba ito ang pangalawang tiyuhin at pamangkin niya? Parang every third fall kapag hindi ko siya nakikita ng isang araw. Gusto ko na talagang mamatay. Nang makita ni Andrew Cheng si Harold Dean sa unang pagkakataon, nagpasya siyang kasuklaman siya. Pagkaupo niya roon, inakbayan ni Andrew Cheng ang mga balikat ni Harold na parang matandang kakilala, at nagpatuloy sa pagsasabing, "Hello, ano bang problema ni kapatid na Harold? Sino bang may gawa nito? Ilalabas ko ang galit ko dahil dito. Sinong gumawa nito? Upang gawin kang walang silbi sa puso mo." Si Harold Dean ay talagang magsusuka ng dugo, ngunit hindi siya maaaring magkaroon ng seizure. Napigilan lamang niya ang puot sa kanyang puso at tingnan ito ng may bandage na tatsulok na mga mata, at pagkatapos ay ngumisi ang sausage, na nagpapakita ng isang nakakahiyang arko. Hindi napigilan ni Miss Mina ang tumawa habang pinapanood ito. Masyadong mura si Andrew Cheng. Malinaw na ginawa niya ito, at tinanong niya ang iba kung sino ang gumawa nito. Hindi ba ito sadyang nakakainis? Habang sinasabi niya iyon, nagpatuloy si Andrew Cheng sa pagbuhos ng alak para kay Harold Dean, at walang ingat na sinabi, "Halika, kapatid na Harold, kapatid, ipaghahain kita, at lalabas pa para imbitahan sa hapunan." Palibhasa'y pinuri ni Andrew Cheng ng ganito, naramdaman ni Harold Dean ang pawis sa buong katawan, ngunit hindi niya makita ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kung makikita niya ito sa Ghost, tiyak na mas kapana-panabik ito kaysa sa pagkanta ng Huang Mei Opera. Ano ang pakiramdam na yayain ka sa hapunan, hindi ba ito pinilit mo pa rin? Ano ang ibig mong sabihin sa pag-imbite sa iyo sa hapunan, huwag kang lumihis sa akin? Naramdaman ni Harold na siya ay nagdurusa, siya ay hanggal na kumain ng huanglian, at ang kanyang panganay na manugang na babae ay sapilitang pinaikot sa sedan na upuan, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Ang dakilang asasin na hindi kumukurap ay umiinom sa tabi niya paurong. Lalo na, nang marinig niyang magiliw na tinawag ni Andrew Cheng ang kanyang sarili na kapatid na Harold, hindi maiwasan ni Harold ang manginig, ito ay pambobola. Ito ay hindi kaaya-aya sa lahat, hindi siya makapaghintay upang iikot ang kanyang ulo at tawagin siyang kapatid. Hindi na niya kinaya, lalo na nang purihin ni Andrew Cheng ang kanyang sarili sa pagiging gwapo at mapagbigay, nagalit siya, nagtaas ng kamay at hinampas ang mesa at sumigaw, "Tama na. Malas." Bilang resulta, bago matapos ni Harold ang kanyang pangungusap, sinulyapan niya si Andrew Cheng at malamig na humigop ng isang baso ng 99 na alak. Ang kanyang ekspresyon, kilos, at matatalas na mata ay nagpanginag sa kanya. Pang-insulto. Oo, insulto yan. Mayroon ding paraan upang makita ang mga patay. Nag-alinlangan si Harold Dean at sinabi sa mahinang boses, "Brother, pwede mo ba akong bigyan ng mukha, nandito tayo para pag-usapan ang mga bagay-bagay ngayon." Mukha. Ngumisi si Andrew Cheng, sumandal sa upuan, bahagyang tumingin kay Harold at sinabing, "Sa kasalukuyan mong mukha, wala talaga akong nakikitang mukha." Wow! Nagsusuka ng dugo. Damn! Gustong-gusto ni Harold Dean na labanan si Andrew Cheng ngayon, maaari ba siyang magsalita ng hindi nagpapahid ng asin sa sugat? Nang makita ang hitsura ng lalaking ito, nakaramdam si Harold ng hindi komportable sa kanyang puso, ngunit maaari lamang niyang pagngangalit ang kanyang mga ngipin at lumunok sa kanyang tiyan. Ngumiti si Harold at nahihiyang sinabi, "Ito. Pangunahin ang pag-uusapan tungkol sa pera." Sa simula, handa na siya. Kapag dumating si Miss Mina, magsasalita siya ng masama at pipilitin siyang bayaran ang pera, ngunit sa sitwasyong ito, hindi na nang ahas si Harold na magsabi pa, kaya nailunok na lamang niya ang kanyang galit. "Pera? Anong pera? Bakit hindi ko alam?" Si Andrew Cheng ay nagkunwaring nalilito, at sinabing may walang hiyang ngiti, "Kapatid na Harold, hindi ba ang perang iyon na ginamit mo upang mabayaran si Miss Mina para sa pagkalugi sa ekonomiya at pagkalugi sa isip? Bakit, nagsisisi ka ba?" Sa sandaling makita niya ang malupit na anyo ni Andrew Cheng, naramdaman ni Harold ang pagtibok ng tambol sa kanyang puso, at nagmamadaling umiling. Hindi ako nagsisisi, pwede bang makabawi na lang ako?"
Wala akong pera ngayon, at hindi madali. Nagsimulang maglaro si Harold ng mga emosyonal na baraha, malungkot na parang isang maliit na pusa. Dahil hindi ka nagsisisi, ano ang pag-uusapan natin? Ano ang kinalaman nito sa akin at kay Miss Mina? Sinabi ni Andrew Cheng, kaibigan ko na si Miss Mina, kung maglakas loob kang saktan siya muli, magiging bastos ako sa iyo. Hindi. Hindi, how dare I hit his idea? Nagmamadaling paliwanag ni Harold, dahil sa takot na masampal siya ng kabilang partido, ngunit nalaglag ang mga ngipin sa kanyang bibig, at tumatagas pa rin ang kanyang mga salita. Talagang naramdaman ni Harold ang hindi maipaliwanag na kapaitan. Pakiramdam niya ay hinahanap niya si Miss Mina para pag-usapan ang tungkol sa pera ngayon. Ngunit ang aking pangalawang tiyuhin ay naroroon sandali, kaya kailangan kong gumawa ng isang paraan upang patatagin sila, kung hindi, ang labanan ngayon ay magiging walang kabuluhan. Seeing as your attitude is quite sincere, hindi mo na kita papatulan sa ngayon. Kung meron man, dumiretso ka lang sa akin, huwag kang makipag-ugnayan kay Miss Mina, sabihin mo lang sa akin dahil kung maglakas loob kang abusuhin siya ng pribado, o humanap ng aabuso sa kanya, may maganda kang paglalagyan, kumain ka na. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, ang 99 or glass sa kanyang kamay ay diretsyong dinurog niya. Sa pagkakataong ito, natakot si Harold Yin, tumango siya at sinabing, talagang hindi, talagang hindi. Kung tutuusin, napakasimple ng iniisip niya, hayaan mong maging mayabang ka sandali, at pagdating ng kanyang pangalawang tiyuhin, tingnan mo kung gaano kayabang, at pagkatapos ay tatapakan mo ang iyong ulo at iihi ang iyong sarili. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Harold, kaya dali-dali niyang pinigilan sina Andrew Cheng at Miss Mina, na papalabas, at sinabing, Kuya, huwag magmadali, halika rito, maupo ka lang at kumain. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging impolite ko sa aking hipag kanina. Medyo nalito si Miss Mina, ang bastard na ito na si Harold ay nagpalit na talaga ng kasarian. Hello. Hindi ko inaasahan na magiging mabuting tao ka, okay, tatanggapin ko ang puso mo para kay Miss Mina. Ngumiti si Andrew Cheng, kumaway kay Miss Mina at sumigaw, Miss Mina, huwag ka lang tumayo, halika at maupo, dahil inimbitahan niya tayo sa hapunan, dapat tayong maging mas mapagbigay. Ikinunot ni Miss Mina ang mga kilay niya, at ayaw niyang iligtas ang mukha ni Andrew Cheng. Lumapit siya sa kanya at umupo, ngunit kinurot niya ang hita ni Andrew Cheng sa ilalim ng mesa gamit ang kanyang maliit na puting kamay, at nagtanong sa mahinang boses, nag-away ba kayo? Ano ito? Huwag kang magsalita, kumain ka na. Ngumisi si Andrew Cheng. Nakita ni Harold Yin ang lahat sa kanyang mga mata, at pinagalitan siya sa kanyang puso. Lalo niyang kinaiinisan si Miss Mina. Dati ang slot na ito ay nagkukunwaring inosente sa sarili, pero ngayon hindi na nang aasar sa iba, mura na talaga. Sa oras na ito, huminto ang isang sasakyan ng pulis sa pasukan ng Dexiang Club, at isang nasa edad na 40 o 50s ang bumaba sa kotse. Nakasuot siya ng casual na damit na may mga posas na nakasabit sa kanyang baywang. Oily din ang mukha niya. Posturang lolo. Kabanata 272. Napasulyap siya sa signboard ng Dexiang Club, sinundan ang box number na binigay ng panganay niyang pamangkin kanina, hinanap ang pinto, at nang itulak niya ang pinto at pumasok ay medyo natarante siya, ano kaya ang sitwasyon? Si Harold na nasa box at si Andrew Cheng naman ay nasisiyahan sa kanyang pagkain, ngunit ang magandang babae sa tabi niya ay tahimik na nakaupo. Sa pagtingin sa sitwasyong ito, naisip na ang mga matatandang kaibigan ay nagsasama-sama at nagsasaya. Hindi mo ba sinasadyang pumunta sa bayan, paano ang mga tao? Pumasok sa pinto ang lalaking naka-plain, humila kaagad ng upuan at umupo, nagsindi ng sigarilyo, sinipan ng paa ang hapagkainan, at sumigaw, mahusay na pamangkin, may tao ba rito? Meron na. Mababa ang tingin ni Warla Yin sa kanyang pamangkin, ngunit siya ay kanyang pamangkin kung tutuusin, ang dugo ay mas malapot kaysa tubig, at madalas niyang pinupunasan ang kanyang asterisk. Kadalasan ito ay mga walang kabuluhang bagay tulad ng pakikipag-away at pagdudulot ng gulo, at hindi ito isang malaking bagay. Sabi nga, malapit na. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ng panganay na pamangkin sa kanyang sarili na ang kanyang binti ay nabalian ng isang tao, siya ay na-hospital, at siya ay na-blackmail ng 1 milyon. Kailangang lumabas ang masamang hininga na ito.
Hanggang sa sandaling ito ay nakita ni Arnoldine ang kanyang pangalawang tiyuhin na papasok, at siya ay abala sa pag-iyak at pagsigaw, "Ikalawang tiyuhin, pangalawang tiyuhin, narito ka." Kumunot ang noo ni Warlayin at pinagalitan ang pamangkin, "Bakit ka umiiyak? Matanda ka na, huwag kang mawala ng mukha. May tao pa ba dito?" Napabuntong hininga si Harold at nagpatuloy na tumingin kay Andrew Cheng. Si Warlayin ay hindi bulag. Hinampis niya ang mesa at sinimangutan, "Anong ginagawa mo?" "Wink, tatanungin ko kung nandito ang kabilang party." Pagkatapos ay itinuro ni Harold at marahas na sinabi, "Ikalawang tiyuhin, siya ito, binali ng lalaking ito ang aking binti at nagnakaw ng 1,000,000 mula sa akin." Talagang napansin ni Andrew Cheng si Mr. Warlayin sa sandaling ito, isang maliit na hipon, na gumagawa ng ilang favoritism ng may kaunting puwersa. Sa pagkakataong ito ay si Warlayin naman ang natigilan, nakatingin sa kanyang pamangkin na si Harold, pagkatapos ay tumingin kay Andrew Cheng, na may kalmadong mukha, na may nalilitong mga mata. "May tubig ba sa ulo ang iyong pamangkin sa tuhod? Pinali ng mga tao ang iyong mga paa at ninakawan ka ng $1,000,000. Ano ang nangyari sa pinag-uusapan mo tungkol sa pag-inom sa kanila dito? Tama ka ba?" Kahinahinalang tanong ni Warlayin. Sumigaw si Haroldine mula sa pagkakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng kanyang pangalawang tiyuhin, itinuro si Andrew Cheng sa nag-aalangan na boses at sinabing, "Tama. Pangalawang tito, siya nga, huwag mong tingnan ang mura niyang edad, kaya niyang maging malupit, tingnan mo ako. Ang sugat na ito, pati ang dalawang paa na ito, ay siya ang dahilan. Dapat kang magpasya para sa akin, hulihin siya, at ikulong sa loob ng 10 o 8 taon. Hayaan siyang magbayad ng milyon-milyon. At ang babaeng iyon, tumahimik ka ng ilang araw, at hayaan mo akong alagaan siya sa kabilang buhay." Nang marinig ni Warlayin ang mga salita, seryoso siyang tumingin kay Andrew Cheng at mariing sinabi, "Pinaghihinalaan kang sinasadyang manakit ng mga tao, at pinaghihinalaan ka rin ng pagnanakaw. Sumama ka sa akin at ipaliwanag ng malinaw ang problema." "Wow! Paparusahan mo ako agad. Hindi mo ba pinakinggan ang pangangatwiran ko? Maniniwala ka lang sa one-sided words ng pamangkin mo." Ngumisi si Andrew Cheng. "Kung ano ang marinig, narito ang saksi, kung ano ang sasabihin mamaya." Si Warlay ay walang masyadong libreng oras para makipagtalo kay Andrew Cheng, kinuha niya ang mga pilak na posa sa kanyang baywang at inilagay ang mga ito sa mesa. Nagulat si Miss Mina, hinawakan ng mahigpit ang braso ni Andrew Cheng, at nagtanong sa mahinang boses, "Wala bang mali? Bakit hindi natin ibalik ang pera?" Tinapik ni Andrew Cheng ang kanyang braso at sinabing, "May problema ba? Pumasok ka na lang sa loob. Naniniwala ako na ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay patas." Nang sabihin niya ito, ang kamay ni Andrew Cheng ay nag-record ng mensahe sa ilalim ng mesa. "Hehe, pagpasok mo usap tayo." Ngumisi si Warlayin, bumangon at pinususan si Andrew Cheng. "Pagdating mo sa yaman, hindi mo maiwasang sabihin ang gusto mong sabihin. Yan ang gusto kong sabihin mo." Iyan ang naisip ni Warlayin sa kanyang puso. Ipinagmamalaki ni Haroldine ang kanyang sarili, pinapanood si Andrew Cheng na inihatid palabas ng Dexiang Club ng kanyang pangalawang tiyuhin, itinulak siya sa kotse, tumulo ang mga luha mula sa gilid ng kanyang mga mata, at kinuyam ang kanyang mga kamao at marahas na sinabi, "Hayaan mong magpanggap ka. Para pilitin, pumunta ka sa side ng pangalawang tiyuhin ko, nice to have you." Nang makitang dinadala sina Andrew Cheng at Harold, tumayo si Miss Mina sa pintuan ng Dexiang Club na may malamig na ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, sinulyapan ang kanyang address book, hinanap ang numero, at sa wakas ay piniling i-dial ito, tapos na. Sa kabilang dulo ng telepono, isang malakas na tawa ang kaagad na sinabi, "Okay, hindi mo talaga ako binaygo. Bumalik ka, ako na ang bahala sa susunod na bagay." Si Lester Cow ay nasa isang mapula-pula at madilim na silid sa oras na ito. Nang marinig niya ang balita mula kay Miss Mina, siya ay napakasaya at halos mapatalon sa tuwa. Sa kanyang harapan, ang babaeng inakala niyang mukha siyang demonyo, may nag-aalab na labi, ay nakasuot ng manipis na itim na lace, at may hawak siyang sariwang 99 or na alak. 30 taong gulang pa lang ang babaeng ito, napaka-aura, at napaka-seductive. Pumaling sa kanya ang mga mata ni Lester, at syempre ang pagnanais ng isang lalaki ay kailangang-kailangan. Pero alam niyang malayo pa ang makuha niya.
Itong babaeng ito, hindi lahat ay kayang kontrolin. Poppyhead, isang femme fatale. Kapag kasama mo siya, dapat manatiling gising ka sa lahat ng oras, kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay sa susunod na segundo. Tapos na. Biglang ibinuka ng babae ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay napakatamis at malambot, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa paligid, na nagpapakita ng alindog ng isang fox spirit. Next, ako na ang maglaro. Humisi si Lester Cow, pinaglalaroan ang isang bagay sa kanyang kamay. Napakatagal niyang hinintay ang araw na ito. Lester Cow, kailangan kong payuhan ka, hindi kasing simple nang iniisip mo si Andrew Cheng. Dahan-daang tumayo ang babae, bahagyang bumukas ang mapupulang labi, bumantong hininga siya, at sinabing, matagal ko na siyang tinatitigan, pero hindi pa ako nakakahanap ng pagkakataong atakihin siya, masyado kang naiinip, kung ganito, ang bagay ay magulo, ang patriarch ay hindi magiging masaya. Jirian, kailan ka pa naging maingat? Isa lang siyang young master ng Cheng Group sa Kyoto. Siguro dati takot ako sa kanya, pero ngayon, hindi ko na siya sineryoso, sayang lang. Malamig na sabi ni Lester Cow, tinikman ang whiskey sa kanyang kamay. Tamad na nag-inat si Jirian Lo at tumawa, sa pagkakataong ito ay hindi ko sasabihin sa patriarch ang tungkol sa iyong hindi autorisadong mga aksyon, ngunit kapag nalantad ang bagay na ito at nagtanong ang patriarch, handa ka ng maparusahan. Humisi si Lester at sinabing, alam ko. Pagkasabi nun ay tumayo na siya at nagmamadaling umalis dito. Hanggang sa umalis si Lester, si Jirian Lo, na hindi mailarawan ang ganda, ay nagpakita ng malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, Andrew Cheng, sino ka, karapat-dapat ka ba sa atensyon ng may-ari ng pamilya? At dito, nang lumabas si Lester, hindi na niya hinintay na tawagan si Marian Young. Marian, naaksidente si Andrew Cheng. Ano? Paano? Si Marian Young ay nasa isang pulong sa kumpanya sa sandaling ito, at nang marinig niya ang balita, siya ay nababalisa kaya isinantabi niya ang kanyang mga alaala at bumaba. Hindi ko alam ang partikular na sitwasyon. Kung pupunta ka sa People's Square, magkikita tayong muli, sabi ni Lester Cow. Sige, hintayin mo ako. Si Marian Young ay walang oras para mag-isip, ang kanyang isip ay okupado ni Andrew Cheng na nahuli. Bumalik ang kanyang mga mata sa gilid ni Andrew Cheng. Nang pumasok siya sa istasyon ng pulisya, nag-iisa siyang ikinulong sa silid ng interogasyon, na may 4 na puting dingding at 8 karakter na, confession, leniency, and firmness, na nakasulat sa likod, na napaka-praktikal. Ang Haroldine ay likas na dinala ni Warlayin. Kung tutuusin, biktima siya at kailangang magtala. Hanggat ang mga katotohanan ay ipinakita, kung gayon ang mga krimen ni Andrew Cheng ay tiyak na hindi makakatakas. Kung nahaharap sa matigas na pagtutol ang ulo, si Warlayin ay may paraan para baligtarin ang sitwasyon. Sandaling naunawaan ni Mr. Warlayin ang nangyari, at natuklasan na ang kanyang pamangkin ang muling nagdudulot ng gulo. Kaya naman hindi katakataka na gusto nilang baliin ang kanyang mga binti, ngunit dahil nasa kanyang mga kamay ang bagay na iyon, siya ang may huling say. Pinlano niyang ikulong si Andrew Cheng ng ilang araw, upang patayin ang kanyang pagkakilanlan, at pagkatapos ay tanungin siya, kaya hindi muna siya nagmadali, upang tanungin si Andrew Cheng, ngunit upang lutisin muna ang kanyang pamangkin sa tuhod. Sa oras na ito, isang maganda at magarbong babaeng bilanggo ang lumitaw sa pintuan ng silid ng interogasyon. Ang orihinal na plano ni Emily Shue ay pumunta sa lounge saglit. Kamakailan, napakaraming kaso at iba't ibang insidente ang madalas na nangyayari, at ang buong koponan ay hindi maaaring ma-recruit. Fast-catching flower siya, at siya rin ang deputy captain, kaya siguradong kakasuhan siya. Talk talk. Kumatok si Deputy Captain Shue sa pintuan ng silid ng interogasyon, tumingin sa kasamahang naka-duty sa loob at nagtanong, Shue, ano ang ginagawa ng taong ito, hindi ka pa ba nasusubukan? Hindi niya makontrol ang isa sa sarili niyang pagkakamali, ang kuryosidad niya sa mga kriminal. Ate bakit ka nandito? Mabilis na tumayo ang maliit na mister, nakangiting tumingin kay Emily Shue, puno ng paghanga ang kanyang mga mata, at sinabing, ibinalik siya ni Brother Yin at sinabing pinaghihinalaan ito ng sinadyang pamimansala at pagnanakaw. Si Deputy Captain Shue, ang mortal na kaaway ng mga kriminal, ay ang bulaklak ng buong Xiangyang na mabilis na nanghuhuli. Ito ang hinahangaan ng mga kabataan sa Xiangyang City.
Sa murang edad, nakamit niya ang posisyon ng vice captain, nagtapos sa isang sikat na opisyal na paaralan, at nagkaroon ng matatag na pamilya. Intentional injury, robbery. Sumimangot si Emily Shue, pumasok sa interrogation room at sumulyap sa mga tala, tumingin kay Andrew Cheng na nakaupo at nakatingin sa kisame at nagtanong, ano ang pangalan mo? Hindi, lumitaw na naman ang galit ni Ate MM. Si Mr. Chu sa gilid ay abala sa pagpupunas ng kanyang malamig na pawis, alam ng lahat dito na may ugali ang punishment squad, ibig sabihin, mas gusto nila ang interogasyon, at labis silang nasusuklam sa mga krimen. Ngunit ang lalaking ito, si Brother Yin, ay personal na nilinaw na siya mismo ang magtatanong sa kanya. Kung lagyan ito ni Sister M ng tilim, hindi niya ito maipaliwanag sa kanyang sarili. Ate M, ipinaliwanag ni Brother Yin na personal niyang sinusubukan ang taong ito. Mukhang nahihiya si Mr. Chu. Tinaas ni Vice Captain Cho ang kanyang kilay, diretsyong umupo, tinapik ang mesa gamit ang kanyang berdeng jade finger at nagtanong, Hoy, ano ang pangalan mo? Kakagising lang ni Andrew Cheng mula sa kanyang pakikipagsapalaran, tumingin sa kabilang side, lumiwanag ang kanyang mga mata sa isang iglap, ito talaga ang magandang babaeng mangangaso. Kabanata 273. Agad na naramdaman ni Andrew Cheng na mabuti para sa kanya na mapunta dito. Isang pagpapala para sa tatlong buhay na makakita ng tulad ng isang babaeng tagahuli na hugis demonyo. Lalo na ang malamig na aura na inilabas ng kabilang partido mula sa loob palabas ay lubhang nakakamangha. Nakasuot siya ng uniforme na asul na langit, at napakaganda ng kanyang figure na halos pasabugan niya ang kanyang uniforme. Bahagyang baluktot si MS Yali Lau, at ang kanyang maisla na tampok sa mukha ay naglalabas ng espiritu ng puot at misogyny mula sa loob palabas. Nagkibit balikat si Andrew Cheng at sinabing, Sir, hindi ba nakasulat iyan sa transcript? Halos maghinala si Deputy Shue na mali ang narinig ng kanyang mga tainga, anong klaseng ugali ito? Natigilan din si Mr. Chu sa gilid, baliw ang lalaking ito, lakas ng loob na kausapin si Sister M ng ganito, di ba naghahanap lang ng draw? Anong ugali mo, alam mo ba kung saan ito? Hindi honest dito. Galit na sabi ni Deputy Emily Shue. Hindi naman sa wala pa siyang nakikitang katulad ni Andrew Cheng. Hindi siya honest nung pumasok siya dito. Noong sosyal pa lang siya, magiging pepepig lang siya sa huli. Hindi mo alam kung saan ang lugar na ito. Magtapat ka sa akin, o kakainin ko ang iyong masarap na prutas. Cute ang galit na ekspresyon ni Deputy Shue, at least, naisip ni Andrew Cheng. Pangalan, edad, tirahan, anong nangyari? Ang sumunod ay isang mekanikal na proseso ng interogasyon, at matapat na sumagot si Andrew Cheng. Tumingin si Deputy Shue kay Andrew Cheng, bakas ng galit ang sumilay sa kanyang maselang mukha, at seryosong nagtanong, bakit binugbog mo ang isang tao? Si Andrew Cheng ay tumingin sa kanya ng may kainahinala at sinabi, Guro, bakit hindi mo siya tanungin kung bakit siya binugbog? Pwede mong sagutin ng kahit anong gusto mo, bakit ang dami mong kalokohan? Malamig na sabi ni Deputy Shue. Nagkibit balikat si Andrew Cheng, itinaas ang kanyang ulo para mag-isip ng mahabang panahon, at sumagot, sa katunayan, ang bagay na ito ay napakasimple, kailangan mo lamang tanungin ang iyong tauhang si Mr. Warlayin upang malaman. Kim Yin. Natarante si Deputy Shue, tumingin kay Mr. Chu na nalilito din, at nagtanong, ano ang problema ng ating Kuya Yin? Ngayon ito ang iyong negosyo, huwag mo akong pakialaman. Biglang natuklasan ni Emily Shue na ang lalaking ito na nagngangalang Andrew Cheng ay pinaghihinalaan na sadyang umiiwas sa gulo. Sa paglipas ng mga taon, wala pa siyang nakitang makulit na hindi takot sa gulo. Si Mr. Yin mo ang nakahuli sa akin. Hindi ko alam ang mali ko. Inosenteng sabi ni Andrew Cheng. Nabalian mo ang paa ng isang tao, at hindi mo pa rin alam kung ano ang iyong ginagawa. Tanong ni Deputy Shue at hindi napigilan, halatang nagkukunwaring naguguluhan ang taong ito sa kanyang sarili. Hindi ka nagtanong tungkol sa sanhi ng problemang ito. Retorikang tanong ni Andrew Cheng. Kasi, sumimangot si Deputy Shue at tumingin kay Andrew Cheng. Kahit medyo cheesy ang bibig niya, hindi naman mukhang masamang tao ang lalaking ito. Baka may laman ito na hindi niya alam. Gayunpaman, malinaw na nakasulat sa mga talaan na si Andrew Cheng ay pinaghihinalaang sinadyang nagdulot ng pinsala, pinaghihinalaang ilegal na sumasakop sa ari-arian ng ibang tao, at iba pa. Ano ang nangyari? Tumingin si Deputy Shue sa kasamahan sa gilid at nakasimangot na nagtanong.
Saglit ding natigilan ang kasamang si Mr. Chu. Nagmamadali niyang binuklat ang mga tala at sinabing, Sister M, hindi ko rin alam. Hiniling lang sa akin ni Brother Yin na bantayan siya dito, ay sinabing personal siyang pumunta sa paglilitis. Tuldok. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Deputy Shu. Ang kanyang matalas na profesional na gawi ay nagparamdam sa kanya na hindi ito madali. Tumingin siya kay Andrew Cheng at nagtanong, ano pa ang mga iniulat mo sa amin? Umiling si Andrew Cheng, hindi ko masabi. Nagulat si Emily Shu, bakit? Hindi pa kasi dumarating ang kapatid mong si Mr. Yin. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng, kung hindi siya darating, walang saysay ang bagay na ito. I think he should prepare some materials now, para alamin kung paano ako ikukulong sa loob ng ilang taon. Nang sabihin ito ni Andrew Cheng, kalmado ang kanyang mukha, ngunit hindi ito kapanipaniwala sa pandinig ni Deputy Shu at ng iba pang mga kasamahang lalaki. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hinampis ng maliit na Mr. Chu ang mesa at tinitigan si Andrew Cheng ng nanlalaking mata. Nagkibit balikat si Andrew Cheng at sinabing, huwag mo akong titigan ng ganyang mga mata, nagsasabi lang ako ng totoo. Kalokohan. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na biglang sumulpot sa pintuan ng silid ng interogasyon, si Emily Shu at ang kasamang lalaki ay sabay na natigilan, at pagkatapos ay sumigaw, Brother Yin. Ang taong dumating ay ang kapitan ng shuttle, si Warlai Yin. Baka sa mukha niya ang hiya at galit, nakita niya si Emily Shu na nagtatanong kay Andrew Cheng pagkapasok niya sa pinto, sinaman niya ng tingin si Mr. Chu at sinabing, hinayaan mong makita siya dito, ano ang ginawa mo? Nagmamadaling ibinaba ni Little Chu ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay payak. Si Warlai Yin ay hindi nang ahas na pag-usapan si Emily Shu, kaya't sinulyapan niya ito ng may kawalang kasiyahan, kung hindi dahil sa background ng pamilya ni Emily Shu, hindi siya ibibigay ni Warlai Yin, at sinabing, Miss Shu, oras na ni Mr. Chu ay maikli, at ang kanyang gawa ay maikli. Sa kaunting karanasan, ikaw ang aming numero 1, paano ka mapangunahan ng isang tulad niya? Nang sabihin niya ito, tinitigan ni Mr. Yin si Andrew Cheng ng masama, hindi tapat ang lalaking ito dito, at hindi niya ito aayusin ng maayos mamaya. Kuya Yin, ano ang ibig mong sabihin? Malinis ang pundasyon ni Emily Shu, kaya natural na hindi niya alam ang wishful thinking sa puso ni Warlai Yin. As you all know, kamakailan lang ay ipinaglalaban ng lungsod na ito ang titulo ng civilized city, at binigyan tayo ng superior ng tungkulin na pamahalaan ang lahat ng jurisdiction sa maayos na paraan, at dapat walang karumaldumal na insidente, kung hindi ito ma-rate. Bilang isang sibilisadong lungsod. Panoorin mo na lang, papunahin ang lahat. Kamakailan lang, maraming nangyari sa ating nasasakupan. Si Pangulong Ho ay abala rin sa mga gawain sa itaas, at walang oras upang harapin ang mga bagay na ito. Sinabi ni Warlai Yin, kaya ipinagkatiwala niya sa akin ang responsibilidad ng pamamahala sa partisyon, at tiyak na mananagot ako hanggang sa wakas. Tumango si Deputy Shu at sinabing, Brother Yin, alam ko ang lahat ng ito. Ang mga mata ni Warlai Yin ay dumaan sa maselang mukha ni Emily Shu nang walang bakas, at sinulyapan niya ang mabigat at hindi matukoy na laway nito. Namangha siya at sinabing, Emily Shu, palagi kang nandito sa amin. Maaari kang tumugon ng mas mabilis kaysa sa iba sa lahat ng bagay. At malaki ang pag-asa namin ni President Hu para sa iyo, at tiyak na makakapuntos ka sa elite selection sa katapusan ng taong ito. Imposibleng sabihin na si Warlai Yin ay walang anumang maling pag-iisip tungkol sa isang kagandahang tulad ni Emily Shu, ngunit dahil sa kanyang pagkakakilanlan, hindi siya mahusay na magpakita ng kahit ano, kaya siya ay gagawa ng kanyang sariling desisyon ng personal. Naiintindihan na gusto ni nito na humingi ng tulong kay Emily Shu. Sige, lumabas ka muna. Tapos ako mismo mag-try, pagod ka din, bumalik ka muna para magpahinga. Inalis ni Warlai Yin ang kanyang ulo at sinabing may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Sinabi ni Deputy Captain Shu, Brother Yin, nagkataon na tapos na ang kaso sa aking mga kamay. Anyway, magpaplano ako kung kaya ko. Subukan kong siyasatin itong sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ni Mr. Yin, at kung tatanggi siyang muli, magkakaroon ng ilang mga problema, at sinabi niya, okay lang. Hinailan ni Mr. Yi ang isang upo ang bakal at tinapik ang mga dokumento sa kanyang kamay sa mesa.
Kasabay nito, hinampas niya ang maliwanag na lampara kay Andrew Cheng, at tinitingnan ang kanyang mukha, tulad ng isang buhong na pulis, ay uminom. Andrew Cheng, hindi ka pa rin nagtatapat. Si Andrew Cheng ay naliwanagan ng maliwanag na lampara, ang kanyang mukha ay hindi nagbago kahit kaunti, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Tumingin siya kay Warlai Yin, na kumikita ng maraming pera, at malamig na sinabi, Mr. Yin, anong gagawin? Gusto mo ipaliwanag ko? May ginawa ba akong mali? Hindi mo ba alam? Pinigyan mo ako ng mga walang basang akusasyon. Hindi kaya may kaugnayan ka sa kasong ito. Mapangahas ka. Puno ng kalokohan. Itinuro ni Warlai Yin ang ilong ni Andrew Cheng at galit na sinabi, ano sa palagay mo tayo, saan ang lugar na ito? Ito ay isang lugar kung saan ang mga katotohanan at batas ay itinuro, at lahat ay nakabatay sa ebidensya. Dahil sa sinabi mo, maaari kitang kasuhan ng paninirang puri. Bahagyang sumimangot si Emily Xu, tumingin kay Warlai Yin at pagkatapos ay kay Andrew Cheng, na mukhang walang pakialam. Saan nakuha ng lalaking ito ang kanyang pagtitiwala, at naglakas loob siyang kalabanin si Brother Yin pagdating niya rito. Gayunpaman, ang pagganap ngayon ni Brother Yin ay masyadong abnormal, maaari bang magkaroon ng nakakalito dito? Matigas ang ulo, ipagluluto kita ngayon. Kung hindi mo ipaliwanag ang mga katotohanan, hindi kita bibigyan ng tubig. Hindi na ako naniniwala, hindi ko kayang gamutin yang natulala mong ulo. Nagulat si Emily Xu, ngunit hindi niya inaasahan na si Mr. Yin ay napakainit ng ulo, hindi katulad niya. Yuyu, pipilitin ako ng Yi-Brigade na mangikil ng isang pag-amin. Ngumisi si Andrew Cheng at sinabing, MS Beauty, nakita mo na rin, legal ba na gawin niya ito? Hindi nagsalita si Emily Xu. Ang pamamaraang ito ay dapat na kanilang karaniwang pamamaraan. Minsan, kapag nakikipag-usap sa ilang mga bastard, hindi sila magalang. Itinuro ni Warlai Yin si Andrew Cheng at sinabing, maging tapat ka sa akin at mabilis na ipaliwanag ang iyong mga pangyayari, kung hindi, tiyak na hindi ka makakakain at makakalakad ngayon. Tumingin si Andrew Cheng kay Warlai Yin, hindi gumagalaw at walang takot, isang malamig na ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang mukha, na may pakiramdam ng pagkagalit. May bahid pa ng panunuya sa ngiti na ito. Bakit ka tumatawa? Nang makita ang mapanuksong ngiti ni Andrew Cheng, mas nagalit si Mr. Yin, at hinampes ang mesa. Kung wala lang si Emily Xu sa tabi niya, sumugod siya at binugbog ang mabahong batang ito. May hinihintay ako, bakit hindi tayo magkasama? Malamig na sabi ni Andrew Cheng, na may kumpiyansa sa kanyang mga mata. Kabanata 274. Teka. Nakaramdam ng kaba si Mr. Warlai Yin, paano magiging kumpiyansa ang batang ito? Warlai Yin, ipinapayo ko sa iyo na huwag lumangoy sa maputik na tubig na ito. Nagkibit balikat si Andrew Cheng, at biglang may bahid ng panlalamig sa kanyang mga mata, kung gagawin mo talaga ito, karapat-dapat ka ba sa mga damit na ito? Karapat-dapat ka ba sa iyong konsensya? Ikaw. Ano ang sinabi mo? Si Warlai Yin ay napakagaan ng loob na ang mabahong batang ito ay nang ahas na insultuhan ang kanyang sarili ng ganito. Sabi ko, basura ka, daga ka. Mahinahong sabi ni Andrew Cheng, nang walang takot. Basura. Daga ka. Nakakainis talaga si Mr. Yin. Sa katunayan, si Andrew Cheng ay nasa napakasamang mood ngayon, dahil ang isang hamak na tulad ni Mr. Warlai Yin ay biglang nagparamdam sa kanya na ang sosyal na kapaligiran ay napakasama. Ang pag-iral na umaasa sa mga ordinaryong tao ay talagang gumagawa ng ganitong uri ng pagkilos, paano mabubuhay ang mga tapat na taong iyon? Bagamat karamihan sa kanila ay katarungan na nagkatawang tao, hindi maiiwasan na ang ilang dumi ng daga ay pukawin at pukawin sila, na makakasira sa reputasyon. Naramdaman ni Andrew Cheng na dapat itapon ang ganoong basura rito. Napatingin si Emily Xu kay Andrew Cheng nang may pagtataka, ang lalaking ito ay naglakas loob na sabihin iyon, kaya ang kasong ito ay tiyak na hindi kasing simple ng tila. Nahulog siya sa pagmumuni-muni at medyo passive. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Mr. Warlai ang bagay na ito, at siya ang baalang humusga. Hindi naman sa hindi niya alam ang ilan sa mga alituntunin dito, at nakita niyang maraming tao ang napagkakamalan. Hindi kaya may kinuha talaga si Mr. Yin para ihulog itong si Andrew Cheng na gumawa ng isang walang kabuluhang krimen. Ngumisi si Warlai Yin, 10 taon na akong nagtrabaho. Nakakita na ako ng mahigit 100 taong katulad mo, at hindi ka pa rin tapat.
Ang lakas ng loob mong Sir ako. I think hindi ka talaga magbibigay hanggang sa Yellow River. Okay, hindi ko na kailangan magtanong tungkol sa negosyo mo, ipaubaya ko na lang sa mga awtoridad. Isinara ni Warlayin ang libro ng isang sampal na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Si Andrew Cheng ay may kalmadong pananaw mula simula hanggang wakas. Sa sandaling ito, bahagyang ngumiti siya, at ang ngiti ay nagpakita ng kawalang interes. Warlayin, sigurado ka bang hindi ka na mag-iimbestiga? Pinapayuhan ko kayong magtanong ng mabuti, upang hindi magkamali sa pagiging mabuting mamamayan. Sa pagsasalita tungkol dito, ganap na nahayag ang espiritu ni Andrew Cheng, at sinabi niyang may pananakot, Warlayin, kung sasabihin kong lalabas ka ng ganito ngayon, at kailangan mong bumalik para imbitahan ako mamaya, ano ang dapat kong gawin? Hehe, bastardo kagaya mo, paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay ng may kumpiyansa? Narito ako, si Warlayin, ang may huling say. Si Mr. Yin ay lubos na kumpiyansa, at nakolekta niya ang mga ebidensya na iyon para kay Andrew Cheng, sapat na para siya ay makulong ng 10 taon. Tsaka, ibahin mo siya sa ibang lugar. Ang susunod na bagay ay walang kinalaman sa atin, may hahalili. Pagkasabi nito, malamig na bumantong hininga si Warlayin, ibinaling ang mukha at lumabas. Hindi nagtagal ay dinala na si Andrew Cheng sa silid ng hotel. Si Andrew Cheng at Emily Xu ay naiwan sa isang malaking silid ng hotel. Hindi naintindihan ni Emmeline kung bakit ang lalaking ito na nagngangalang Andrew Cheng ay labis na laban kay Warlayin. Tinanong niya si Andrew Cheng, talaga bang hindi mo ito pinagsisisihan? Ngumiti si Andrew Cheng, sinulyapan ng sexing babae, at sinabing, alam ko, mabuting tao ka, pero hindi siya, at ayaw kong hamanin ang anumang awtoridad, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan ko. Oh, man. Biglang naramdaman ni Emily Xu na si Andrew Cheng ay medyo prangka at hinamon ang awtoridad, mayroon ba siyang lakas na iyon? Sa tingin mo ba ikaw ang bida, na may malaking tao na nakatayo sa likod mo? Walang magawa siyang umiling habang nakatingin sa kanya ngayong gabi. Bumalik ang kanyang tingin sa gilid ni Lester Cao. Ang hindi mo ginawa noong nakaraan ay gagawin din sa pagkakataong ito. Andrew Cheng, hindi ka na makatatakas sa pagkakataong ito. Kahit ang Cheng Group sa Kyoto ay walang silbi. Si Lester ay ganap na nabulag ng puot. Naisip niyang patayin si Andrew Cheng araw-araw at bawat sandali. Paano niya palalampasan ang magandang pagkakataon? Sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin kita. Pagkatapos nito, inilabas ni Lester Cao ang kanyang cellphone, nagdial ng numero ng telepono, tumingin sa bintana na may malungkot na mukha, at malamig na sinabi, bilasan mo, gawin mo ito para sa akin, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, kunin mo siya, lumabas ka at humanap ng lugar kung saan walang tao. Gawin mo siyang may kapansanan. Pagkababa ng telepono, isang masamang ngiti ang lumitaw sa bibig ni Lester Cao. Napakatagal niyang hinintay ang araw na ito. Mula ngayon, kanya na si Marian Yang. Wala nang mananakawan sa kanya. Kasabay nito, kalalabas lang ni Marian Yang sa kotse at hindi na makapaghintay na makita si Lester Cao. Hindi dapat nahihirapan ang asawa. Sa entrance ng hotel, maraming lalaki ang mabilis na bumaba sa sasakyan. Ang lalaking nasa ulo ay nababalot ng maluwag na itim na jacket, huminga ng usok, at dumura, pumasok ka mamaya at mas mabilis ang iyong mga kamay at paa, huwag gumawa ng anumang epekto, ang lahat ng ito ay sinabi sa itaas. Kuya Fang, ano ang problema sa oras na ito, napaka-urgent, nagmamadali ako buong gabi, ito ba ay malaking karne? Tanong ng isang lalaki. Ang lalaki sa ulo ay si Yuri Hong, isang sosyal na tao na may komplikadong pagkakakilanlan, background at suporta, na dalubhasa sa ilang malilim na gawain. Sa linya nila, black and white take all. Ngumisi si Yuri Hong sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, ang boss ay nakatanggap ng isang bagong gawain, harapin natin ito, at ito ay isang death order, at least disabled. Alam din ni Kuya ang ugali ng amo, kailangan ang mga benepisyo sa pagkakataong ito, para sa lahat. Ayos lang, kailangan kong umasa kay Boss Fang para alagaan ako in the future. Ang iba ay nagpupuri na may malaking ngiti. Tinapik siya ni Yuri sa balikat at nakangiting sinabi, madaling sabihin, sa pagkakataong ito ay ginawa ito ng maganda, lahat ay nasa numerong ito man lang. Pagkasabi nito, itinaas ni Mr. Yuri Hong ang isang daliri. 100,000.
Napasigaw ang lalaki sa gulat, at sinampal sa ulo ni Yuri. Bulong mo. Pinandilatan siya ni Mr. Yuri Hong at sinabing may walang hiyang ngiti, pagpasok mo, ilabas mo ang mga tao. Hindi mo ito magagawa dito, dalhin mo sa scrap metal yard sa Southern District. Ang mga taong ito ay matatalinong tao. Marami na silang nagawang mga ganitong bagay, at syempre naiintindihan nila ang langis at tubig dito. Maglakad. Pagkatapos ng lahat, maraming lalaki ang sumugod sa gusali ng hotel, at sa sandaling makapasok sila sa pinto, ipinakita nila ang kanilang mga pagkakakilanlan. Si Yuri ay may maitim na balat at malalim na peklat sa gilid ng kanyang mata. Malamig na tinanong ni Yuri Hong, nasaan ang silid na kakabukas lang ng ilang tao. Wala pang masyadong tao sa lobby ng hotel ng mga oras na ito, 2 front desk lang ng hotel ang naka-duty. Sa pagkakataong ito, nang makita nila ang poster ng mga taong sumingit ay agad silang natakot at tumahimik. Nagmamadaling tumayo ang isa sa mga babaeng receptionist at sinabing, alam ko, ihahatid kita doon. Sa pagtingin pa lamang sa kanilang hitsura, masasabi mo na ang kabilang partido ay hindi maliit. At sa pagkakataong ito, sa isang silid ng hotel. Si Emily Shu ay nakaupo sa tabi ng sofa table, nakayakap sa kanyang dibdib, at kadalasan ay napaka-carefree niya, kaya wala siyang pakialam sa kanyang posisyon sa pag-upo. Nakita niya ang bahagyang kinakabahang hitsura ni Andrew Cheng, kaya tumawa siya at nagtanong, bakit? Masyado ka bang kinakabahan? Medyo nakakahiya ang atmosphere, umubo si Andrew Cheng at sinabing, okay lang, uminom ako, may tubig ka ba? Nang marinig ito ni Emily Shu, ngumiti siya at hindi ito inilantad. Sa sandaling ito, ang pinto ng suite ay itinulak ng malakas. Si Yuri Hong ay agresibong sumugod kasama ang dalawang kaibigan. Nagmamadaling tumayo si Deputy Captain Emily Shu, nang makitang walang kakilala ang kabilang partido, kumunot ang noo niya at nagtanong, sino ka? Sinong nagpapasok sayo? Inangat ni Andrew Cheng ang kanyang ulo at sabay na tumingin, at agad na naunawaan ang intensyon ng kabilang partido. Isang pares ng mga mata ang bumungad sa sobrang lamig, at sinulyapan ang tatlo pa. Napakabilis dumating. Ang mga tao sa likod nito ay naiinip. Kailan Jingba o Lester Cao? Ngumisi si Andrew Cheng sa kanyang puso, tahimik pa ring nakaupo. Nagulat si Yuri Hong kay Emily Shu. Direkta siyang lumapit at sinabing, ang pangalan ko ay Yuri Hong, hiniling ng aming boss na si Fang na kami ang susundo isang tao, na ang pangalan ay Andrew Cheng. Susunduin mo. Malamig na sinabi ni Emily Shu, sino ka? Ang mga taong ito ay mga sosyal na tao, at mayroon silang malakas na malikot na aura. Inutusan kami ni Boss Fang, kung may tanong ka, pwede mong tanungin si President Hu. Sumulyap si Yuri Hong kay Deputy Shu, at isang bakas ng pang-aalipusta ang sumilay sa kanyang mga mata. Pinandilatan ni Yuri si Emily Shu, hindi inaasahan na ganoon kalala ang paningin ng babaeng ito. Si Mr. Chu sa pintuan ay nagmamadaling pumasok, hinaila ang braso ng kanyang deputy captain na si Emily Shu at sinabing, Sister M, galing sila kay Boss Fang, at ipinaliwanag nila ito kay President Hu. Ano bang problema ng mga tao ni Boss Fang, kukunin na lang ba nila ng walang dahilan ang tao? Lumitaw ang galit ni Deputy Emily Shu. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at tumayo sa harap ni Andrew Cheng. Malamig niyang sinabi, kung gusto mong kunin mo lang ang password ng ating Pangulong Ho at huwag pag-usapan ang iba pa. Tumingin si Andrew Cheng sa likod ni Emily Shu, bahagyang gumalaw ang kanyang puso, may sariling prinsipyo ang babaeng ito. Malungkot ang mga mata ni Yuri Hong, nakatitig kay Emily Shu na parang makamandag na ahas. Malamig niyang sinabi, ikaw si Emily Shu. Payo ko sa iyo na huwag hadlangan ang aming trabaho. Sa pagkakataong ito, personal itong inutos ng aming Boss Fang. Sabi ko, kung may matugunan kang mga hadlang, alisin mo ng sama-sama. Dalhin ito sa iyo. Pagbabanta. Lumubog ang mukha ni Emily Shu, nagsalubong ang kanyang mga kilay, at sinabi niya, sa tingin ko sino sa inyong maglalakas loob na kunin siya ngayon. Kabanata 275. Bahagyang naiinis si Yuri Hong, at ang galit sa kanyang mukha ay lalong naging halata. Ang kanyang boses ay medyo mahina, nakasimangot, at nanunuya, Emily Shu, sinusubukan mo bang pigilan kami sa paggawa ng isang bagay? O kilala mo ba itong taong nagngangalang Andrew Cheng? Dapat mong malaman na utos ito ng aming Boss Fang. Mga taong gusto ito.
Kung pipigilan mo kami sa mga ganitong bagay, kahit may identity ka, kaya kitang sugpuin. Bahagyang sumimangot si Emily Shue, pagkatapos ay umiling, ang kanyang mukha ay naging mas determinado. Ang mga taong ito ay pawang mga hooligan at walang karapatang pumasok. Walang karapatang kunin ang mga tao. Gayunpaman, dahil sa lakas ni Boss Fang, hindi makakalayo si Emily Shue. Mabagal niyang sinabi, hindi ko ibig sabihin na pigilan ka sa paggawa ng isang bagay, gusto ko lang makita ang mga kaugnay na dokumento, kung hindi, may karapatan akong huwag ibigay ang tao sa iyo. Pagkatapos ay malamig na sinabi ni Emily Shue, kaya, hindi ko basta-basta na lang ibibigay ang mga tao sa iyo. Kung kailangan mo, maaari mong sabihin sa ating presidente ho. Matapos marinig ito, lalong nagalit si Yuri Hong sa kanyang puso. Kung uuwi siya ng ganito, siguradong papagalitin siya ni Boss Fang. Kung masira ang mga gawain ng amo, ang bawat isa sa kanila ay hindi makakain at umalis. Kung tutuusin, lahat sila ay mga sosyal na tao. Kung ikukumpara sa mga empleyado na may ganitong background, sila ay mas malala. Ang mga bagay ay hindi maaaring maging isang malaking bagay. Sa orihinal, talagang gusto niya ang mga maiinit na babae tulad ni Emily Shue, at gusto niyang magkaroon dito ng magandang relasyon. Pero ngayon, ayaw na ayaw niya sa mga bulag na babae. Na may malungkot na mukha, ngumiti siya at sinabing, okay, pero Miss Shue, kailangan mong maunawaan na ang aming Boss Fang ang mananagot sa bagay na ito. Kung patuloy mo siyang haharangin ng ganito, maaari kitang isama. Ha! Malamig na ngumuso si Emily Shue, iniangat ang kanyang baywang, at sinabing, kung may kakayahan ka, hulihin mo rin ako. Hindi ako naniniwala, napaka-lawless ng amo mong si Fang. Galit na galit si Yuri Hong, at itinuro siya, ang aming Boss Fang ay hindi isang vegetarian. Sa makatuwid, sa pilitang dadalhin ni Yuri Hong si Andrew Cheng kasama niya. Si Emily Shue ay nababalisa din, hindi pa siya nakakita ng ganoong bastos at hindi makatuwirang tao. Narinig na niya noon si Boss Fang, at may mga koneksyon sa maraming tao sa itaas niya. May malaking figure daw sa likod, at yumayabong ang timpla. Iyon ay upang ituring ang yaman bilang kanyang sariling tahanan, pumasok kung gusto niya, at umalis kung gusto niya. Walang naglalakas loob na manakit. Nang makita ko siya ngayon, sa wakas na unawaan ni Emily Shue, isa nga siyang makapangyarihan na karakter. Ako, si Emily Shue, ay hindi natatakot. Wala kang anumang mga posisyon, at wala kaming natatanggap na anumang tawag. Maaari mong tanggapin ito kapag sinabi mo ito. Bakit? Sumagot si Deputy Shue nang hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Oo, si Emily Shue ay hindi isang taong walang utak. Dahil dinala ni Yuri Hong ang mga tao, binigyang diin niya na dapat niyang alisin ang mga tao, na nagpapakita na may kakaiba sa bagay na ito. Si Miss Emily Shue mismo ay naninibugho sa kasamaan. Galit na itinuro ni Yuri Hong ang maselang at magandang mukha ni Miss Shue, at sinabing, Emily Shue, sa wakas ay binalaan na kita, ibibigay mo o hindi. Kung gayon sasabihin ko sa iyo ng malinaw, hindi. Si Emily Shue ay walang takot, nakita niya ang mga hooligan na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi pagkakatugma na boses ang bumasag sa deadlock. Ubo, maaari ba akong magsabi ng ilang salita? Umupo si Andrew Cheng sa bakal na upuan na may walang magawang ekspresyon, at sinabing, Sister Shue, hayaan mo silang kunin ako, okay lang. Inikat ni Yuri Hong ang gilid ng kanyang mga mata at bahagyang itinaas ang kanyang bibig, at biglang naramdaman na ang batang ito na nagngangalang Andrew Cheng ay talagang cute at tanga. Saan papayag si Emily Shue? Pinandilatan niya si Andrew Cheng at sinabing, hindi, dinala ka namin dito, at walang gustong kunin ka. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi mo itanong ng direkta ang ilan sa mga tanong na ito? Bakit ginagawang hindi masaya ang lahat? Nakatingin sa walang pakialam na mga mata ni Andrew Cheng, palaging nararamdaman ni Emily Shue na naiintindihan ng taong ito ang ilang maling iniisip, ngunit hindi niya alam kung anong gamot ang ibinebenta niya sa Long. Since sinabi niya, then I will take a step back. Eto, may itatanong tayo sa kanya, how about it? Tumingin si Yuri Hong kay Andrew Cheng na may bahid ng panlalamig sa kanyang mukha, at sinabing, sa tingin ko naiintindihan niya ang tama sa mali. Don't worry. Hindi namin siya ipapahiya, magtanong ka lang. Si Emily Shue ay tumingin ng malalim kay Andrew Cheng, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, ngunit gusto kong lumahok.
Hindi. Ito ang aming negosyo ng panggang, at ang mga tagalabas ay hindi maaring makagambala. Si Yuri Hong ang unang nagpahayag ng pagtutol, kung naruroon si Emily Xu, paano nila ito gagawin. Gusto lang pabulaanan ni Deputy Xu, ngunit sinabi ni Andrew Cheng, sang-ayon ako sa pahayag ng panganay na kapatid na ito, Ate Xu, bumalik ka muna para magpahinga. I have some personal matters with this eldest brother. Sumulyap si Yuri kay Andrew Cheng, at naramdaman niyang tumatawa siya na parang tulala, at mas naisip na ito ay hanggal. Ipapakita ko sa iyo ang aming pamamaraan mamaya. Sa wakas ay pumayag si Emily Xu, tumingin ng malalim kay Andrew Cheng, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay tumingin kay Yuri at sinabing, sana huwag kang masyadong lumayo. Pagkasabi nito, tumalikod si Emily Xu at umalis sa suite. Pagtingin sa saradong pinto, sa wakas ay nagpakita ng malamig na ngiti si Andrew Cheng. Si Yuri ay nagpakita rin ng isang ngiti, mukhang napakabisyo. Nakatayo sa pintuan ng silid ng hotel, biglang nanlamig si Emily Xu at bumulong sa sarili, may mangyayari ba? Hindi siya nag-aalala tungkol kay Andrew Cheng, ngunit tungkol sa ilang mga tao sa panggang sa suite sa ngayon. Kakaiba, biglang nagkaroon ng malakas na pakiramdam si Emily Xu na ang panggang na ito ay mamamatay na. Nilock ni Yuri Hong ang pinto, pagkatapos ay umupo ng tuwid sa sofa na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Ang dalawa pa niyang kasamahan ay nakatayo rin sa magkabilang panig, na bumubuo ng isang sitwasyon ng pagkubkob. Tiningnan niya si Andrew Cheng ng masama at nginisyan, hindi na ako magpapaikot-ikot sa iyo, inutusan kaming bilhin ang buhay mo. Tumango si Andrew Cheng at walang pakialam na sumagot, hindi ako nakasakit ng sinuman kamakailan. Hiniling ka ba ni Lester Cao na sumama? Ang malamig na mukha ni Andrew Cheng ay nagpagulat sa tatlong tao sa kabilang panig. Hinubad ni Yuri Hong ang kanyang Amerikana, ipinakita ang isang malakas na figure, pinilipit ang kanyang leeg, at sinabing, masyado kang maalam. Magnanakaw pa rin siya. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang ulo, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hum-attack sa isang walang pakialam na ngiti, at ang lamig ay lumabas sa kanyang mga mata. Kuya, huwag mo kaming sisihin. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pag-offend sa mga taong hindi dapat masaktan. Lumingon si Yuri at sinenyasan ang mga nasasakupan sa tabi niya, sinabing, ilabas ang lahat ng nakasanayan ninyong pamamaraan, batiin siya ng mabuti, at ipahinga ang kanyang mga kalamnan. Oo, Kuya Hong. Ang dalawang tao ay pinilipit ang kanilang mga leeg, pinisil ang kanilang mga kamao, at may ngiti sa kanilang mga mukha, dahan-daang naglakad patungo kay Andrew Cheng. Ayon sa mga salita ni Yuri Hong, ngayon ay narito si Andrew Cheng upang magpaliwanag, hindi naman, kung makakasakit ka ng isang tao, kailangan mong magbayad ng isang tiyak na presyo. May panunuya sa gilid ng bibig ni Andrew Cheng, lalong tumindi ang lamig sa kanyang mukha, at may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata, at sinabing, natatakot akong magdusa ka. Hehe, bata, nababaliw ka na ba? Tawagan mo ako. Sigaw ni Yuri Hong. Nang marinig ng dalawang tao ang tunog, agad silang sumugod kay Andrew Cheng. Hindi alam ng mga tagalabas kung ano ang nangyari sa suite. Hanggat walang pinapatay, lahat ay maipapaliwanag. Ito rin ang paniniwalang hindi natatakot ang mga taga-panggang nila. Ngumiti si Yuri Hong ng mapait, dahil sa kanyang mga mata, si Andrew Cheng ay isang supot lamang ng pera, basta't siya ay ibinaba, ang pera ay natural na mapupunta sa kanyang bulsa. Wala pang 3 minuto, ang **** na ito ay kailangang lumuhad sa lupa habang umiiyak at nagsusumamo sa sarili para sa awa. Ito ang sandaling si Yuri Hong ay lubos na ipinagmamalaki at nananakop. Sa madaling salita, isa siyang psychopath. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay palaging hindi inaasahan. Bahagyang ibinoling ni Andrew Cheng ang kanyang mukha at iniwasan ang isa sa mga pag-atake ng mga lalaki sa isang malakas na suntok. Pagkatapos ay pinindot niya ng malakas ang hawakan ng upuan, at ang buong tao ay tumabi, sinipa ang dibdib ng isa pang sumuntok. Isang sipa lang. Mabilis na lumipad ang lalaki, at hinampas ang mesa sa silid, natomba ang buong mesa. Tinakpan niya ang kanyang dibdib, namula ang kanyang mukha, at sa sandali ng kanyang dibdib, ilang tadyang ang nabali. Yung ibang taong iniwasan, inikot ang mata at sinipa ng malakas ang paa. Pinahit ni Andrew Cheng ang kanyang baywang, at sabay yakap sa hita ng lalaki gamit ang dalawang kamay, at diretsong binaligtad sa lupa.
Pagkatapos, pinulot niya ang table lamp na nahulog sa lupa, at binasag sa tungki ng ilong ng lalaki. Pagsabog. Nasira ang lampara. Ang pag-atake ni Andrew Cheng ay labis na marahas, at sa isang suntok na ito, diretso niyang nabali ang tulay ng kanyang ilong, ang sirang ball ang liwanag ay dumikit sa kanyang mukha, at agad na umapaw ang dugo. Sunod-sunod na hiyawan. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Andrew Cheng na huminto. Galit na galit siya sa oras na ito, at kinuha niya ang golf club sa tabi niya gamit ang kanyang backhand, at pagkatapos ay hinampas ito sa taong nasa lupa. Medyo. 2 beses. 3 beses. Sa bawat pagkakataon, ginagamit ni Andrew Cheng ang 100% ng kanyang lakas at nabali ang ilang tadyang sa isang iglap. Sa ganoong epektong larawan, napabuntong hininga na lang si Andrew Cheng, habang nakatingin sa lalaking nahimatay sa lupa, duguan na ang kanyang mukha. Oh, ito ba ang tawag ni Boss Fang? Lumingon si Andrew Cheng upang tumingin kay Yuri Hong na may panunuya, ang patpat sa kanyang kamay ay puno pa rin ng dugo. Natakot si Yuri kaya napaatras siya ng kalahating hakbang, at ang kanyang mga kilay ay napilipit sa isang linya. Sa sandaling ito, napagtanto niya na tila siya ay pumasok sa teritoryo ng Diablo. Ang lalaking ito, bakit ang lakas niya, walang pinagkaiba sa Killing God? Tinanong ni Yuri Hong ang kanyang sarili, bakit kailangan mong pumunta sa maputik na tubig na ito? Napakabisyo ng taong ito kaya hindi niya ito sineseryoso. Kung mas malupit siya, malamang dito mamatay ang 2 lalaking dinala niya. Si Yuri Hong ay medyo natakot, at ang kanyang noo ay puno ng malamig na pawis. Tumingin si Andrew Cheng kay Yuri Hong, umiling at sinabing, bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Tawagan mo muna at sabihin sa nasa likod mo, sabihin mong tapos na ang problema, at hayaan mo siyang pumunta rito. Imposible. Hindi namin ipagkakanulo ang aming amo. Nagmamadaling sumigaw si Yuri Hong. Hehe, alam kong hindi ka papayag. Ngini siya ni Andrew Cheng, at sinabing, ang pangalawang opsyon, paano kung putulin mo ang iyong 2 kamay? Sa sandaling ito, nagbago ang anyo, at wala na kay Yuri Hong ang kanyang dating kay-abangan. Nang marinig ang pangalawang pagpipilian ni Andrew Cheng, at nakita ang mga mata na puno ng layuning pagpatay, kinilig si Yuri, talagang natakot siya. Paano nakakatakot ang lalaking ito, ang kanyang walang katulad na matalas na aura ay parang demonyong nakatayo sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, hindi na siya makapaghintay na maubusan at agad na humingi ng tulong. Gayunpaman, nang maisip niyang ang bagay na ito ay si Boss Fang, napabuntong hininga na lamang siya sa kanyang puso, at mabilis na inilabas ang baril sa kanyang baywang. Kung sakali, hindi ako umaasa na makakatulong iyon. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.